Hello, magandang araw, no? Ah, Unahin muna natin 'to, yung sinaniban daw ng kapre, 'di ba? Pangungunahan ko na kayo ha. Ako, wala akong binabash na paniniwala. Wala, no? Wala akong binabash na paniniwala. Ang nire-reactionan ko dito ay yung video. Ha? Video ang re-reactionan natin. Yung nangyayari sa video, hindi yung paniniwala. Tatanungin niyo ako, maniniwala ako sa kapre, hindi ko alam. Maniniwala ako sa aswang, hindi ko rin alam. Totoo ba ang duwende, hindi ko alam. Yun na lagi sagot. Ayoko naman sabihin hindi totoo. Eh paano kung totoo pala? 'Di ba? Kaya ang sagot ko, hindi ko alam. Now, ang re-reactan natin dito yung video. Kasi baka mamaya may maghinanakit na naman na sinasabi hindi ginagalang ang paniniwala. Ganito yung analogy ko dyan, men. Ako, naniniwala ako na may totoong ginto talaga. Diba? Ngayon, kung may ipapakita ka sa aking alahas, ang kikilatisin ko yung alahas mo kung totoong ginto yun, hindi. Kapag sinabi kong hindi siya totoong ginto, hindi nangangahulugan na hindi ako naniniwalang may ginto sa mundo. Nagigets nyo? Katulad dito, hindi ko sinasabing walang kapre, pero ang titingnan ko dito yung video. Ha? Maliwanag na tayo. Kasi, sasabihin na iba, igalang mo ang paniniwala. Igalang mo ang paniniwala. wala nga akong sinasabi tungkol sa paniniwala. Yung video, yung natin kung totoo ba. Eh, kaya totoo ang multo. Eh, kung peke naman yung, yung video ng multo. 'Di ba? Yung video yung peke, hindi yung multo. Ito naman, kaya totoo ang kapre, eh kung yung peke naman yung ginagawa nila, hindi yung ginagawa nila yung peke, hindi yung kapre. Siguro sobrang dami ng paliwanag ko dyan, para magalit kayo sa akin, bobo na kayo. Anyway, ito yung video. Hindi, malay mo naman, totoo, no? Pero panoorin natin, ito ay sinaniban daw ng kapre. Taga-saan ka ba talaga? Taga-Kupang po. Taga-Kaupang ka lang ba? Apo. Nakakabe, kung taga-kung ba si Pagboy na yun. Ulitin mo lahat ng lakas mo. Umusin mo na ang lakas mo kung kaya mo itaas ngayon yan. Baka niloloko mo na sila. Baka kali magkasabot tayo kung ikaw ay vlogger, baka content na yan. Hindi mo kaya angat. Pawis na Ikaw ang magpapasin. Hindi, actually, ito ha, yung hindi niya kayang iangat or what, hindi naman natin madidetermine yun kung nagpapanggap siya o hindi eh. Kaya sometimes, no, ang importante talaga sa isang tao yung credibility niya. 'Di ba? Ngayon, yung hindi naman natin maaano yan eh. Mahirap naman kasi patunayan yung kung nagpapanggap siya na hindi niya maangat yung kamay niya or hindi. Kaya ang importante talaga kapag ka-vlogger ka yung credibility mo. Eh paano kung katulad ka ni Awit Gamer na kilalang gumawa ng scripted at pamimeke? Tapos sasalang ka dyan at hindi ka maaaring magalit sa mga tao pag hindi maniniwala sa'yo. Kaya kung itong vlogger ba na to, ano ba to? Kilala bang gumagawa ng peke ito? Pero, tingnan natin, Kasi kung may record siya ng pamimeke, alam mo na. 'Di ba? Totoong buhay. Vlog, ikaw content mo, makakala eh. Hindi. Vlog lang. Ginamit yun ang pera ko. Wala Di ba? talaga. Ayaw talaga. Ikaw, try mo. Hindi kaya yan. Try mo, sarili mo kasi yun, men eh. Hindi naman natin mapapatunayan niya kung hindi mo talaga kayang iangat o hindi. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Wala naman akong ano eh. O isa pa, para patunay ko sa'yo. Patunay. Tayo! Tumayo ka. Nakatayo ka. O, umuli. Ngayon, ubusin mo na ng lakas mo. Tumukot ka na sa tuhod. Sasabihin na naman ng tao, ikaw kaya ang pumunta doon. Sumalang ka doon. Yan ang kadalasan pagka magagalit sa akin eh. Alam nyo mga men, pagka nandun ka kasi, may chance kasi na paniwalaan mo yung nangyayari. Kasi may tinatawag kasi tayong personal bias. Kahit sa ghost hunting, nararanasan ko yan. Yan yung sinasabi ni Jaime Licao ko na kailangang paglabanan mo. 'Di ba?
Kasi kadalasan ganyan eh. Ikaw kayang pumunta doon para makita mo. Tapos pag pumunta ako doon, nangyari yan. Sige, i-upload ko doon sa bagong channel. Ay, may bago akong channel ha. Yung hiniwalay ko na yung mga paranormal exploration ko eh. Nangyari yan doon sa abandoned village na pinuntahan nila Aga si Ching, na kung ano-ano mga pinagdadaldal nila doon na haunted daw. At kung ano. Pinuntahan namin, puno pala ng tao doon sa village na yon. Tapos nung na-booking namin, ako pa yung pagagalitan na sana hindi ka na lang pumunta. Di ba? Tapos yung claim nila Aga si Ching at ni Master Gala na ospital daw ng Palaglagan. Di ba? Pinuntahan namin sa Bulacan. Hindi naman Palaglagan yung ospital at imposible maging Palaglagan. Galit na galit yung mga tao doon. Tapos nagagalit na naman sa akin yung mga tao kasi nga daw sinisiraan ko sila Aga si Ching at Master Gala. Ano ba? Pero pag ganito, pumunta ka doon. Pag pumunta ka doon at napatunayang hindi totoo, magagalit naman sa akin. Anyway, para wala na lang away, kung naniniwala kayo dito, go ahead. Kalayaan nyo po yun. 'Di ba? Kaya lang, manonood kayo dito sa channel ko, kung ano yung sasabihin ko dito, yun ang sasabihin ko. Hindi ko pwedeng iayon yun sa gusto nyong marinig. Ginusto nyo akong panoorin eh. E di pilitin yung tanggapin yung sasabihin ko. Di ba? Mo, ang dalawang kamay mo, hindi ka makatatayo dyan, no? Ah. Subukan mo tumayo, hindi ka makatatayo. Hindi mo may tataas ang pwede mo dyan. Ah. Subukan mo. Power of suggestion kasi ito eh. Kaya ganito kasi yan, men, no? Yan din yung inaabangan ko kay Sir Ed minsan. Yung magkaroon ng power of suggestion. Dahil doon ko sisiluin si Sir Ed eh. Doon sa ganyan eh. Kasi 'di ba, napapansin ko kay Jay Costura, 'di ba, yung pagtawid. Naalala niyo 'yon? I-explain ko kung ano yung tinatawag na power of suggestion na. Yung pagtawid kasi nakapikit yung then di umano daw ay pwede mong kausapin or may makikita ka. 'Di ba? Doon sa pagpikit mo, ikaw ay parang mag-astral projection ka ba? Ganun yata yung pagtawid eh. Pero mapapansin nyo, pag nakapikit yung kliyente ni Jay Costura, daldal ng daldal si Jay Costura. May makikita ka mga muka. May makikita kang tricycle. May makikita kang... Siyempre, kada daldal mo, yung dinidescribe mo, may isip talaga nung nakapikit yon. Kahit kayo ngayon, pumikit kayo ngayon, ngayon pumikit kayo. Tapos, sasuggestan ko kayo na may makikita kang dilaw na jeep. Kahit ayaw mong makita yon, makikita mo talaga yung dilaw na jeep eh. 'Di ba? Now, paano umi-effect ang power of suggestion dito? Sasabihan niya, hindi ka makakatayo. Hindi mo maililift yung kamay mo. Tawa. Subukan mo tumayo, hindi ka makatatayo. Diba? Sinuggestan niya na, now, plus itong yung pagkakaroon mo ng personal bias, yung kagustuhan mong matupad yon. Ano yun? Pwede mangyari sa yun, either psychologically, or pipilitin mo lang, or ayaw mo lang mapahiya yung matanda. May nangyaring ganyan eh, yung nareakan ko kay Haunted PH. Manggagamot din, ginaganyan sila. Itong sila Haunted PH hindi nakikisama. Walang nangyayari. Kasi nga, meron silang neutral na pag-iisip nung time na yun eh. Kaya ito yung inaabangan ko kay Sir Ed. Panoorin nyo yung pumunta kami ng Clark Abandoned Hospital. Yung pinapikit ako ni Sir Ed, yun talaga hinihintay ko eh. Suggestan ako ni Sir Ed ng ng dapat ko makita. Pero hindi ko narinig kay Sir Ed yung suggestion na yun. Nagtugma yung iniisip ko doon sa sinulat niya before kami mag ng ritual,
Pwede nyo sabihin, bias ka kasi kaibigan mo si Ed Calawag. Oo, kasama na yon. Pero ang ibig ko sabihin, nung time kasi, pero open for debunking naman yun. Hindi naman ako maghihinanakit kung i-debunk. Huwag nyo lang ako mumurahin. 'Di ba? Pero yung pag-debunk doon sa ginawa namin sa Clark, open yun. Kasi gusto ko rin naman malaman kung ano yung nangyari sa akin doon. Kasi pag ako kasi nakasalang doon, maniniwala talaga ako kasi ako nandun eh. Kayo, wala kayo doon. Wala kayong conflict of interest doon sa pinapanood nyo. Makakapag-judge kayo ng malinaw. Kaya yun ang maganda pagka wala ako dyan, kesa nandito lang ako habang pinapanood ko yan. Kasi malamang pag nandyan ako, maniniwala din ako dyan eh. 'Di ba? Kaya dapat talaga ang nag-audit, walang kinalaman sa kahit anong parte. 'Di ba? Sinong nakaranas na ng inaudit diyan? 'Di ba laging third party ang nag-audit? Hindi siya pumaparticipate sa ganyan, hindi din naman siya sa panig nung nagpe-perform. So balik tayo dito, no? Nakikita ko dito power of suggestion. It's either ayaw niyang mapahiya si tatay. Pwede. Hindi ko sinabing gano'n na nangyari ha. Pwede. Or psychological na may nararamdaman talaga siya na dulot ng power of suggestion ni tatay kanina. Hindi mo may tataas Mga naghihinanakit yan, ako na nagsasabi, wag na kayo maniwala sa akin. Ito na lang yung paniwalaan nyo. Alam ko may nagingit-ngit na naman dyan sa babae. Ako na yung nagsasabi, wag niyong paniwalaan. Para wala tayo away. Pagpit mo dyan. Bukan mo. Totoo. Busin mo, lakas mo. Kaya mo yung taas. Ang pit mo. Hindi kaya Yun ang patunay ko sa inyo. Hindi ko kaya, Pakboy. Ang bati sa iyo, hindi tao, elemento. Hindi ka makatayo. Pero pagka pinatayo kita, tatayo ka na. Tayo. Kasi there's no way of knowing kasi kung talagang nagpapanggap siya or talagang hindi siya makatayo eh. Pwede naman, malay mo, may power naman, Pwede naman. Pero 50-50 pwede namang nagpapanggap siya na hindi siya makatayo. 'Di ba? Kayo, tatanungin ko sa mga naniniwala dito. Hindi, kayo tatanungin niyo ako, 'di ba? Anong proof mo na nagpapanggap siya? Ay tatanungin ko din kayo, ano din ang proof niyo na hindi siya nagpapanggap? Pares lang tayo eh. 'Di ba? Kaya hindi natin talaga alam kung nagpapanggap ba siya o ano. Good kung hindi siya nagpapanggap, totoong may power talaga si tatay. Paano kung nagpapanggap? 'Di ba? Tandaan nyo, talamak sa content creator ngayon ang kasi nga content, 'di ba? Content. Yun ang sinasabi ko eh. Yung paniniwala na ganyan, yung kasi content nga, 'di ba? Yan. Anong naidudulot ngayon nung ganong kabobong pananaw sa paggawa ng content sa Pilipinas? Lahat hindi mo na alam kung ano yung paniniwalaan mo, 'di ba? Na. Teka lang. Ano masasabi mo? Ba't gano'n? Ano Sabi ko sa'yo, masasabi mo? totoo yung bati eh. Ha? Totoo yung bati, elemento. Ano masasabi mo? Naniwala ka? Pawis na pawis siya. Naniniwala pa ako. Naka-jacket eh. Totoo, boss, do. Okay, isa pa. Ganun mo lang daliri mo. Tuldok mo gano'n. Tuldok mo daliri mo. Gamitin mo rin lakas mo. Hindi mo kahit tanggalin yan. 'Di ba? Nag-suggest na naman si tatay na dapat niyang maramdaman. Ganito kasi. Kung ako nandyan, 'di ba? Halimbawa, kung ako mag-audit ng live dyan, ang gagawin ko, nasa labas muna ito mga to. Tapos, mag-uusap kami ni tatay kung ano yung gagawin niya. Ito, hindi to joke ha. Bahala kayo kung maniniwala kayo sa akin o hindi.
Baka mamaya sabihin niya, nung first time kaming nagkita ni Sir Ed, di ba hinulaan niya ako? Meron nun video sa kanya yung cards. May behind the scenes pa doon na nangyari na hindi lang namin na record. Kasi nga, alam mo na, syempre nagkakahiyaan pa bago pa lang kami magkakilala ni Sir Ed nun. May time doon na meron siyang kliyente. I don't know if matatanda, kung nanonood man sa si Sir Ed, I don't know if matatandaan pa ni Sir Ed to. Meron siyang kliyente doon na pinaghihinalaan niyang may psychic abilities. Di ba? Now, may tatlong numbers. Ito yung pagkakatanda ko, may tatlong numbers na papipiliin sa kanya. Then, kami, do sa likod, no, hindi namin alam kung ano yung, syempre nandun ako para mag-audit. Hindi namin alam kung anong number yung pipiliin. Tapos, parang may nagsisend I don't know, di umano nagsisend si Sir Ed ng signal daw, di ba, na dapat yun ang piliin mo na number. Di ba? Nandun ako, kitang-kita ko ng dalawang mata ko. Pwedeng daya yon. Kung binubullshit lang nila ako ahead of time, planta nila yon sa harap ko, pwede, no? As a skeptic, pwede ko isipin na pinlantahan ako ng grupo ni Sir Ed ng isang audience, o isang kliyente nila na beforehand nag-usap na sila. Pwede. Yun, hindi ko na-check yun eh. Pero nung time na yun kasi, kliyente ni Sir Ed yun, at I don't think na, no, nagagawin nila sa akin yun. Pero, for the sake of fairness, baka pwede, no? Kasi anong nangyari doon, pinapili niya na number yung pinaghihinalaan niya kasi ano eh, tama ba Sir Ed, itong kliyente mo na to ay nagkikwento na siya parang marami siya nakikita, marami siyang, alam mo yun, parang open daw ang third eye, etc. So, ganun yung test na ginawa. May numbers doon, tapos nasa likod kami, no? Tapos di umano, nagsisend si Sir Ed ng telepathic message dun sa kliyente niya na ang piliin niya itong number. Tapos, nung na-send na, di nalaman ko na kung ano yung sinend na number, ano? Through Through telepathic, ha? Punta ako doon sa may kliyente. Tama yung tinurong number. Ngayon, inisip ko, baka naman pwedeng pwedeng nagkataon lang. 'Di ba? Sa loto nga, may tumatama ng 6 na numero eh. Hindi naman paranormal yun, 'di ba? Baka naman nagkataon lang, edi umulit uli. At siguro yun eh, I think 3 to 4 tries. Hindi ko na matandaan kasi ang tagal na nun eh. I don't know kung ako ba yung pinapili ng number nun that time. Basta matagal na yun, nakalimutan ko na eh. Na talagang manghang-mangha ako dun. Kasi nung time na ako yung pinapili ng number, yata, I'm not sure ha, kung yun ang pagkakatanda ko, may eliminate nun yung pagdududa na yung kliyente niya na yun ay planted. 'Di ba? At kung nagkataon lang, 3 to 4 yata ginawa yun, accurate eh. Now, kung may explanation man dun kayo doon sa nangyari na yun, okay lang. 'Di ba? At least, kahit pa paano mauunawaan ako, basta para ako sa totoo. 'Di ba? Alam naman ni Sir Ed yun. Hindi naman masasaktan sa akin si Sir Ed if ever man na may i-offer akong explanation doon sa nangyayari. 'Di ba? Now, balik tayo dito, no? Dito kasi, Tuldok mo daliri mo. Gamitin mo rin lakas mo, hindi mo kahit tanggalin yan. 'di ba? Sinasuggesta na ni tatay yun eh. It's either makukumpel ito si kuya na sundin yung suggestion niya
Or talagang totoong nangyayari? Dito, 50-50 na naman ito. Hindi mo tanggal ni Pacboy. Ubusin mo ang lakas mo, hindi mo kaya tanggalin yan. Uy, seryoso? Wala, di niya kaya, boss. Hindi mo makakaya yan. Ubusin mo, ubus ang lakas mo. Haligangin, pawis ka siya. Kaya dapat ang control dito, nasabi ko ba yung dapat na control dito? Dapat ang control dito, lalabas muna itong, kung ako nandyan, lalabas muna sa labas itong mga to. Dapat hindi nila alam na mag-uusap kami ni tatay na, tay, ano ba ang gagawin mo dito sa tao sa labas? Ang gagawin ko dyan, ipapalagay ko sa yung kamay niya sa sa lamesa at pabibigatin ko yung kamay niya, hindi niya maiaangat. So alam ko na yung gagawin ni tatay sa kanya. Hindi aware ito si kuya na ganun yung gagawin ni tatay. O saka pasok kayo uli sa loob. Sasabihin ni tatay, ipatong mo ang kamay mo sa lamesa. Hindi niya sasabihin kung ano yung mangyayari, ha? O iangat mo naman ang kamay mo. Pag inangat yung kamay niya, talo si tatay doon. Ibig sabihin peke. Pero kung ganyan, yung sinasuggest mo yung nangyayari, men. No? Haligangin, pawis ka siya. Diba? Ayaw. Hindi niya talaga matanggal, Lolo Boy. Ito, Sinasuggest niya kasi yung mangyayari. Now, proof na ba yun na hindi totoo? Hindi naman. Kaya lang syempre, mas maganda sana kung hindi niya sinasabi kung ano yung mangyayari. Diba? O, ilagay mo daliri mo, hindi mo maangat yan. Syempre, sasakyan ka. Diba? Tinatawagan ko kasi naman gumagampala kahit sino ka. Makipag-usap ka lang sa akin. Alam ikaw ang problema. Pasok. Ano nga mo? Sumagot ka. Anong ang klase? Sagot. Ito, pag may mga sumasanib na to, meron akong tinitingnan na senyales dito para ma-confirm na totoo talaga ito. Actually, nung last exploration namin sa school, may sinaniban din yun Pero, may tiningnan ako doon kung totoo talagang sinasaniban. Hindi siya totoong sinasaniban kasi, mamaya, ikukwento ko. Explain ko habang pinapanood ko to. Hindi mo alam. Nuno ka ba? Apre? 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 Saan ka nakatira, kapre? Ano ang nagawa sa'yo ang pagkakamali dito? Sumagot ka. Ano ang nagawa sa'yo nito? Ha? Lakas mo! Tumuboses iba, laki Laki. Saan ka nakatira? Ha, kapre? Lakas mo. Lakas mo. Malilintik yan ka sa akin. Sa puna. Inano mo si Pacboy. Ano ginawa sa'yo? Susuka siya, boss. Ha? Ano? Susuka siya. Ang ingay naman nung ang ingay naman nung nanonood. Susuka siya. Parang susuka nga yan. Diba, dapat pag ganyan, huwag maingay. Ba't mo ginanyan? Alam mo ba? Kami, pagka halimbawa, nag-shoot si Sir Ed, alam to ni Ma'am Eldairit tapos sila Solja. Pag nasa likod kami ng camera, nag-shoot si Sir Ed, tapos kwentuhan ng kwentuhan. yung manager ni Sir Ed, shh! Nagagalit. Ang ingay. Ha? Sumagot ka. Ha? Hindi mo kakayanin ang daliri ko. Ayaw mo yung daliri ko?
Siyempre, sinabi mo hindi mo kakayanin eh. Oh, sobrang init, oh. Ayun. Oh, nag-suggest na naman siya ng dapat niyang maramdaman, di ba? Yan. Oh, sobrang init. Come on. Ano ginawa mo ng boy? Hindi na dapat nilalagyan ng sound na ganun eh. Ha? Ano na? Inihian niya ako. Ano? Inihian niya ako. Biniya ka? Inihian daw. Naiyang ka? Inihian daw, boss. Lalay, Tatay Boyet. Naiyang ka? Kanya ginanya mo siya. Eh, hindi naman alam na nandoon ka eh. Ha? Ano ginawa mo sa kanya? To be continued Taas daw. mo ulo mo. May continuation ba to? Tingnan nga natin. Kailan yung last? Wala, hindi ko na masubaybayan eh. Saan ba yun? Wala pa, hindi pa pinapublish yung part 2. Anyway, itong nangyari, ano nangyari ba rito? Conclusive ba ito? I mean, sapat ba yung video para sabihin kung fake o hindi totoo? Hindi. Pero sure din ako na hindi rin sapat ang video para sabihin yung totoo. Kasi yung mga ginagawa dito sa video, men, ano to eh, hindi ko sinasabing peke ha, nagagawa ito ng ng scripted eh. Yang nangyayari sa video na yan eh. Pwede naman totoo. Hindi ko sinasabing hindi totoo pwede naman totoo, pero yung na yan, yung mga nangyari dyan, nagagawa ng scripted yan eh. Kahit ako, kahit ako mag-perform ng ganyan at kung makiki-cooperate sa akin yung gaganyanin ko, magagawa din namin yan eh. Now, yung indikasyon nung sinasaniban o hindi, ito kasi yung tinitingnan ko doon, kung meron siyang mga subconscious na ginagawa na walang kinalaman sa pagsanib. For example, no, sa babae pag sinasaniban, yung habang sinasaniban siya tapos inaayos niya yung buhok niya, hindi totoo yun. Ibig sabihin, aware siya na magulo yung buhok niya eh. Or, sinasaniban siya, tapos yung palda niya inaayos. Parang yan yung nangyari kay Jay Costura eh. May isang video si Jay Costura na sinasaniban siya daw nung pumatay daw doon sa bata. Tapos nung umaangat yung duster niya, binababa niya yung cover. Sa akin, kung sinasaniban ka, wala nang pakialam dun yung elementong sumanib sa'yo or yung kaluluwang sumanib kung masisilipan ka o hindi. Parang yung nangyari doon sa school, no, yung last exploration namin na sinaniban daw. I have nothing against dun kay ate. Hindi man sinaniban yun, pero feeling ko panic attack yung nangyari sa kanya eh. Kasi bigla siyang nag-iiyak-iyak tapos parang yun nga sinasaniban daw. Pero nung naiwan yung tsinelas niya, yung tsinelas ko naiwan, ginanon niya eh. So meaning, hindi siya sinasaniban. Pwede panic attack yun. Pero ito kasi, wala naman ako nakitang ganun. 'Di ba? Kaya, kung tatanungin niyo ako, fake, hindi ko rin alam. Pero itong ginagawa ba nila na ito, pwedeng gawin ng namimeke? Oo, pwede. 'Di ba? Ngayon, pwede ba siya maging totoo? Pwede naman. Kaya lang mahirap patunayan. Hindi siya sapat para mag-auto paniwala. Okay lang sana kung halimbawa, sinapian si kuya, no? Nag-i-Spider-Man siya sa pader. Yun. Talagang, yun, yung may mga unusual na nangyayari, yung lumulutang talaga siya, na nakikita natin sa video. Pero so far, wala siyang, indikasyon na fake, na totoo siya. 'Di ba? Wala din naman siya indikasyon na peke siya. Who knows? Alam niya sa sarili niya kung pero kung personal opinion ko, kung naniniwala ako o hindi. Hindi. Sorry. Sa akin lang 'yon. Ngayon kung naniniwala kayo diyan, di okay lang. Kalayaan niyo naman po 'yon. Hindi lang naman kayong may kalayaan
na maniwala dyan eh. Ako may kalayaan naman din ako na hindi ako maniwala. 'Di ba? Hindi ko kayo pipilitin na wag maniwala dyan. Wag nyo rin akong pilitin na maniwala dyan. So, yun lang ang pag-uusapan natin ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat or magandang araw kung kailan ko man i-upload to video na to. Bye-bye.